Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong oras na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang malikhaing pagsulat at ang kahulugan nito. Ang likha sa malikhaing pagsulat ay paggawa ng anuman buhat sa isang bagay o buhat sa wala. Ang pagkabit ng panlaping ma at in ang nagbibigay katangian sa paglikha ng mga bagay o ang pagkamayroon mula sa salitang ugat na likha, kinabitan ng panlaping ma at in. Ang dinamikong katangian ng likha na may pagkilos lagpas pa sa mga posibilidad. So, ibig sabihin, katangian ng likha ay yung pagkilos na lagpas pa sa inaasahan o posibilidad na iniisip mo dun sa ginagawa mo. Ibig sabihin din, hindi maikakahon ang konsepto ng malikhain o pagkamalikhain. Ibig sabihin nun na hindi siya nananatili lamang dun sa mga bagay na naiisip mo na mabubuo. Yan ay dahil sa katangian nito na gawing meron ang wala o gawing presence ang absence. Kung mapapansin natin, ngayon sa kasalukuyang edad natin, nakikita natin yung mga pagbabago na gaganap sa ating kapaligiran. Kung noon napapansin natin na simple lamang ang nakikita nating mga dekorasyon tungkol sa Pasko. Naisip ko yung Pasko dahil yan yung nalalapit na kaganapan ngayon. Diba? Kung mapapansin natin na ang mga likha noong una ay simple lamang. Basta merong banderitas, merong star, Pasko na. Pero ngayon, iba na. Sobrang dami na ang nakalilika ng mga kakaibang dekorasyon. Okay? Tingnan natin ngayon ang kahulugan ng haraya. Ang haraya sa malikhaing pagsulat. Ang haraya ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip na bumuo ng mga imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o anumang hindi totoo. Kakayahang mag-isip at bumuo ng mga hindi totoong bagay. Sunod, ang haraya ay kakayahan ng isip na bumuo ng mga larawan. Kakayahan ng isip natin na makabuo ng mga larawan na hindi pa nararanasan o maaari ding pagbuo ng mga imahin o ideya sa pamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga dati ng naranasan, mga personal na naranasan sa pang-araw-araw na gawain. Ang haraya sa makatwid ay ilusyon, bisyon o imahinasyon. Maaaring ilusyon na sinasabi natin, ito yung mga pinapangarap natin. Okay? Para sa atin, ito yung mga pinapangarap natin mula bata pa lamang tayo na isinusulat natin sa ating mga imahinasyon. Yan yung tinatawag na ilusyon. Ano ba ang gusto ko maging? So, naiisip natin yan. Bisyon, ito naman yung mga maaaring napapanaginipan, natatanaw, naiisip, maaari rin. Ako naaalala ko nung nabasa ko ang nobelang Noli Me Tangere. Naalala ko doon yung dalawang sakristan sa katauhan ng dalawang sakristan na sina Basilio at Crispin. Ito yung panahon na si Basilio ay tumakas sa simbahan o sa kumbento dahil hindi sila pinayagan ng mga praile na makauwi sa kanilang bahay nung panahon na yon. Sapagkat hindi sila pinayagan, naiwanan ang kanyang bunsong kapatid na si Crispin dahil pinagbintangan nga ito na nagnakaw ng salapi sa kumbento. Kaya inisip na lamang ni Basilio na tumakas. Paano ko pinapasok dito yung bisyon o yung vision? Nung nakauwi na sa tahanan si Basilio, ay bago siya matulog, syempre, nasa sa isip niya pa rin ang kalagayan ng kanyang kapatid na nag-iisa sa kumbento. So, nung panahon na siya ay natulog, nanaginip siya o nakita niya sa kanyang vision na ang kanyang kapatid ay nagpupumilit na tumakas din. Pero hinawakan siya nung praile at nakita niya doon sa kanyang vision na pinaghahampas ng tungkod yung kanyang kapatid. Kaya nagkaroon siya ng isipin na wala na ang kanyang kapatid.
So yun, pwede natin siyang maituring na bisyon, napapanaginip, nakita sa panaginip, natatanaw, at imahinasyon. Ito naman yung mga konseptong nabubuo sa ating mga plano. Ano kaya ang mangyayari kapag ginawa ko itong bagay na ito? Ano kaya ang kalalabasan? So ang haraya sa malikhaing pagsulat ay ilusyon o yung bisyon o ang imahinasyon. Gumagana lahat yan kapag ikaw ay magsusulat. Paano ba masasalamin ang pagkamalikhain? Hindi naman kailangan na maging kwentista para makabuo ng kwento, tama. Kung tutuusin, yung mga nararanasan natin sa araw-araw ay isa ng malawak na naratibo. Hinahabi natin at naikukwento sa iba't ibang pagkakataon. Kaya nga, kapag nagkakaroon tayo ng mga gatherings, pagkikita-kita, pagkukumpulan, ay marami tayong naiimbento ng mga kwento na ang dali-dali lamang nating ikwento kasi nga, danas natin yun. Nangyayari yun sa araw-araw. Dapat nating unawain na likas sa bawat tao ang lumikha at maging malikhain. Tunay yun. Mula bata pa tayo, kung papansinin natin, nagdo-drawing na tayo, nagsusulat-sulat na tayo, hindi natin nakikita na tayo ay mahusay sa larangan ng paglikha. Tandaan lamang na may inaakong responsibilidad sa paggamit ng imahinasyon. Yun yung habili ni U. Eliseo noong 2016. Kailangan lamang linangin ang katangiang ito batay sa mga pangunahing pedagohiya at pangunahing prinsipyo ng larang sa pangunahing pagsulat. Siyempre, tumataas na ang antas ng ating pagsulat at ang ating mga sinusulat ay mababasa na ng mga nasa larangan din ng pagsulat at mga eksperto. Kaya naman, ano ba ang pedagohiya sa malikhaing pagsulat? Ang mapagpalayang pag-unawa, yun yung pinakamahalaga. Pag-unawa sa panitikan at naglalatag ito ng kondisyon para sa kultural na pagbabago. May pagbabago na siyang magiging susing kawing sa anumang panlipunang pagbabago. Dugtungan natin, ang mapagpalayang pag-aaral, pagtuturo at pagbasa ng panitikan. Yan ay pag-iensayo sa pagpapalaya ng lipunan. Yan ay base sa pananaw ni Roland Tolentino. Tama, kinakailangan na mayroon tayong malawak na pag-unawa at malalim na pagtingin sa ating likha at bigyan din natin ng halaga ang likha ng kapwa. Kaya nga, mapagpalayang pag-unawa sa panitikan. Okay? Kaakibat ng malikhaing pagsulat ang katangiang mapagpalaya. Kung papansinin natin, palagi nating binabanggit ang laya, kalayaan, mapagpalaya. Ibig sabihin nito, hindi dapat ikahon ang mga hangganan, ang posibilidad na maging malikhain, lalo na sa akto ng pagsusulat. Katulad na lamang ng maikling kwento, ay kasi ang maikling kwento, madaling-madali nating gawin yan. Diba? Kasi nga, buhay natin sa araw-araw na danas. Maaari din tayong magsulat ng mga tula, ang mga nobela, pwede rin, talumpati at iba pa. Nasa pamamagitan nito, nakalilika tayo ng panibagong mundo ng realidad, ng katotohanan, na maaaring maging kritika sa umiiral na kondisyon ng lipunan. Paano ko nasabi yan? Sapagkat maaari nating pagbasehan ang mga likha ni Rizal, ni Del Pilar, ni Jaina, ni Andres Bonifacio at iba pang manunulat na tumatatak sa isipan ng mga Pilipino. Dahil ang kanilang likha ay tunay na mapagpalaya. O di ba nga, malaya na tayo ngayon? Nagkaroon tayo ng kalayaan dahil sa mga bayani na yan na nagsumikap na mailabas ang kanilang mga likha para mabasa ng mga ng mamamayang Pilipino para tayo ay mamulat. Diba? Ang nobelang No Limitangere at El Filibusterismo, yan ang sino man, lalo na ang mga kabataang nag-aaral sa sekundarya, bukas na bukas sila sa nilalaman
ng dalawang nobelang yan. At tunay naman talaga na sa kasaysayan, pagkatapos mailathala yan at maraming dinaanan ang manunulat na niyan na si Dr. Jose Rizal, ay nagkaroon na nga ng kalayaan ang ating bayan. Kaya sabi nga, kaakibat ng malikhaing pagsulat ang katangiang mapagpalaya. Kaya naman ang aking habilin sa inyo, ipagpatuloy ang pagiging malikhain sa pamagitan ng pagsusulat. Isulat mo ng isulat kung ano ang mga naiisip mo. Isang araw, makakatulong din tayo. Makakatulong ka din sa bayan katulad ni Rizal, Del Pilar, Haina, Bonifacio sa iyong pamamaraan. Maraming salamat sa Panginoon at magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Paalam!